morning mga idol and followers natin dyan. So magsasagot lang tayo. May naghingi sa atin ng advice na isa ding protection agent. So babasahin natin mamaya mga idol. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout idol Kimbert Vargas from Masbate. Shoutout sa atin dyan mga kababayan. Idol Vargas, salamat sa suporta. At kay Reynald Cool, shoutout from Masbate Island, Pineapple. Shoutout Reynald Cool. So mga kababayan natin to sa Masbate. Shoutout na rin kay Carmen Esteban from General Santos City. Shoutout idol, salamat sa suporta. At kay Idol Nino Angeles, shoutout, good morning idol from Park City, Utah, United States. So shoutout idol sa family mo dyan at sa mga kababayan natin dyan na OFW sa United States. So good morning mga idol. So ngayon mga idol, basahin natin yung comment. Naghingi ng advice ang isang tropa natin na protection agent mga idol. Shout out Luis Boy Valdez. So ito ang comment niya mga idol. Idol, may naghingi ng payo sa iyo. Lagi daw siya ginahanapan ng butas ng dalawa niyang kasama na bodyguard. Minsan daw nagpalit ng schedule na hindi niya alam. Kaya minsan daw di kaya ang pangungutya ng kasama niya. Ano daw ang maganda niya gawin? So medyo yung baka Bisaya to sa idol. Shoutout sa mga kabayan natin na Bisaya. Kung napapansin niyo mga idol, matigas ako mag-pronounce. May lahing Bisaya tayo mga idol. So yun. So mga bully. So di natin maiwasan mga idol mga ganyan. Kahit saan tayo pumunta mga ganyan. Nasa sa atin na lang talaga mga idol yung paano natin daliin, pakisamahan yung mga taong ganyan. So yun mga idol, may dalawa tayong option mga idol sa mga ganyang sitwasyon. Pwede tayo mag-voluntary exit, pwede tayo mag-stay. So bibigyan ko kayo ng idea kung bakit mag-voluntary exit ka, at idea bakit kailangan mo mag-stay. So yun, dalawang choices mga idol. So bakit kailangan mo voluntary exit? Kailangan mag-voluntary exit mga idol kung isa kang taong medyo may pride mga idol, sensitive, diba? Kasi kung sensitive tayo mga idol sa mga ganyang sitwasyon, mga ganyang tao, which is kahit saan naman tayo pumunta, may mga ganyang klase ng tao, kahit saang industriya. Bakit kailangan natin mag-voluntary exit? Para maiwasan natin yung conflict. Unang-una, may mga baril tayo mga idol, diba? So yun yung magiging result kung hindi tayo mag-exit, kung may pride din tayo na medyo mataas. So masisira lang ang ating profession, or maaari may madisgrasya sa grupo nyo, yeah? Which is sa realidad nangyayari yun mga idol. Nangyayari yun. Last year lang mayroon, di ba? Yung kasama nilang gwardiya sa kadalawang bodyguard, binubuli yung gwardiya. Binanatan sila ngayon. Asan sila ngayon? Di ba? 6 feet below the ground, di ba? Dalawang bodyguard, di ba? Akala nila porque gwardiya pwede na ganun-ganunin, di ba? May mga mayayabang talaga likas. Ang dami ko nang na-encounter din yan ng mga ganyan. Which is hindi naman natin kailangan sila patulan. Kailangan natin sila unawain. Na kahit saan talaga tayo pumunta, may mga taong ganyan ng pag-uugali, di ba? Again, kung ang ugali mo is sensitive, maapektuhan ka talaga yan. Which is, kailangan mong mag-voluntary exit para hindi na lumala ang magiging problema. Yon. Second option is the best option mga idol. Which is, you need to stay. Bakit? Hindi ka naman nandyan, idol, sa trabaho na yan para sa sarili mo lang, di ba? Dahil kailangan mo i-provide yung pangangailangan ng family mo. That is the opportunity na nandyan ka na maipoprovide mo lahat ng pangangailangan ng family mo. At ikaw din bilang isang bodyguard na naghahanap ng trabaho, andyan na di ba? Yan na yung source of income mo. So ang kailangan mo lang gawin is tanggalin mo yung pride mo. Kumbaga, unawain mo na lang sila. Pakisamahan mo na lang sila kahit sa mga ganyang ginagawa nila. So, realize din nila yan mga idol.
na pagpapakumbaba mo. At yung pagpapakumbaba mo, idol, is ikaw ang magbe-benefit niyan. Kasi bakit? Kasi tuloy-tuloy yung income mo. 'Di ba? Yan sila mga idol kasi hindi nila naunawaan. Akala nila forever na yung trabaho na yan. Na nandyan sila sa boss, alam, 'di ba? Baka mga baguhan din yan. Hindi yan forever mga idol na boss. Yan sa ginagawa nila yung pambubuli. Matatalino din mga boss natin. Nakikita din nila na nararamdaman nila yan. Kasi nga nakikita nila yung sama nyo is mayroong konting pagkakaiba. Kumbaga hindi kayo nagbe-blend. Especially ganyan sa mga pag-scheduling, di ba? Nakikita nila bakit parang ang anggulo. Kasi nga hindi kayo maganda yung samahan nyo. So nararamdaman ng boss, hindi naman yan mga bobo, mayayaman yan eh. Nararamdaman nila yan. Which is, kumbaga sila din ang magsasuffer niya ng mga bully. Ikaw, kailangan mo lang mag-stay at habaan yung pasensya, unawain sila. Nararamdaman niya ng boss natin, mga idol. So, dahil nga may family ka, kailangan mong magpakumbaba. Di ba? At ang magiging result yan, mga idol, at ang magsasuffer din yan pagdating ng araw, mga idol, kasi hindi nga tayo permanente sa trabaho. Yan din sila, yung mga bully na yan, mayayabang na yan. Makakarating din yan sa mga tropa. May ikikwento-kwento din natin yan, di ba? Na ganito ang mga naging kasamahan mo. Di ba? So, ang mangyayari niyan, mga idol, is pag nawala sila dyan, di ba? Yun na yung time. At ikaw mayroon, di ba? Kasi magaling ka magtrabaho, marunong ka makisama, di ba? Siyempre, alam naman natin na ganito talaga ang realidad, di ba mga idol? Di tayo nagbibigay ng mga, kahit may alam tayo, sa mga taong walang kwenta kasama, mga bully, mga mayayabang, mga magugulang, di ba? So ganoon naman ang realidad, alam niya ng mga veteranong bodyguard, di ba? Kahit hindi ka pa nila gaano kakilala, pero nakikita nila, siyempre ang mga tayo, may instinct tayo, di ba? Na kahit ngayon lang natin nakilala yung tao, ramdam natin kung mabait, di ba? Naranasan ko yun mga idol na hindi man ako lubusan kakilala, pero binibigyan nila ako ng information, buddy, baka wala kang VIP. Dami, many times ako naka-experience ng ganyan. Which is siyempre, nagpapasalamat ako ng malaki kasi nga may tiwala sila sa akin na kahit hindi naman nila ako ganun kakilala. Bakit sa akin nila binabato na marami naman sila mga bats, di ba? Dahil nga, kumbaga, siguro nakikita, nagtitiwala sila sa akin, di ba? Kaso nagkataon, siyempre mayroon pa akong trabaho, may VIP ako. So yan, isa din yan sa mga yung magsasuffer din yan na sa consequences sa ganyang attitude nila, sila din, hindi naman ikaw. Ikaw, sa pagpapakumbaba mo, ikaw ang magbe-benefit niyan. Kasi tuloy-tuloy ang kita mo. And then, syempre, isa ka doon sa mga, kumbaga, pag nangailangan ka at nakilala ka na ng mga bodyguard na may kabaitan to, itong bigyan natin ng duty. Kadalasan pa naman mga sa mga hindi nakakaalam. Halimbawa ako, mga kaibigan ng boss ko naghanap ng bodyguard, di ba? Ang kukunin ko niyan, yung alam ko matitiwalaan ko kasi i-refer ko sila dun sa kakilala ng boss ko, kapatid ng boss ko eh. Siyempre dun sa pipili ba ako ng mayabang, ng magugulang? Hindi, dun sa alam ko matitiwalaan ko na hindi ako mapapahiya. Which is yan yung realidad. Di ba? So yun, hayaan na natin sila. Tanggapin mo lang sila. Kumbaga, huwag mong pansinin, tawanan mo lang. Ngiti-ngiti ka lang. Trabaho ka lang. Di ba? Isipin mo lang lagi yung family mo na nakakapagbigay ka. Kasi nga napakahirap maghanap ba mga idol ng trabaho ng VIP. So kung bibitawan mo yan dahil ma-pride ka na ayaw mo na ginaganon ka, sayang. Ilang buwan na naman, taon ang, di ba? Yung lilipas na wala kang VIP, di ba? Sayang, di ba? So much better na mag-stay ka na lang dyan. Lawakan mo yung pangunawa mo. Intindihin mo sila na may ganun. Kahit nga sa magkakapatid may mga ganyan, di ba? Di ba? Unawaan na lang, di ba? So, 'yon. Sa ngayon, yung mai-share ko sa yung idea na pwedeng nating gawin sa mga ganyang kasamahan natin, di ba? Huwag tayong makipag-away, mga idol. Huwag tayo magpasensya. Unawain natin sila. Kasi yan, mga idol, alam nyo ba yung kayabangan na yan, mga bully na yan? Nakadikit na yan sa balat nila. Baka mamaya salaman pa mga idol na nakadikit yan, kung kaya hindi nila matanggal-tanggal, hindi nila alam na ganun ang ugali nila, mga idol.
Kadalasan hindi nila alam yan na ganyan sila kasi nature na nila yan, dala na nila yan simula pa ng bata sila. Kung kaya, kumbaga normal na lang yan sa kanila, akala nila okay lang, di ba? Kaya tayo mag-adjust mga idol. Okay? So, para sa'yo din yan yung kikitain mo dan at sa family mo, kaya tiisin mo, di ba? Para ka lang nagko-construction na binubuli ka ng mga kasamahan mo, sakit ng likod mo, di ba? Pero kailangan mo tiisin kasi may pambili ka na ng sardinas, di ba? Gusto mo pa rin ba malunggay diyan, sabawan lagyan ng magic sarap, di ba? Mas gusto mo na yung kahit man lang mga sardinas, corned beef, di ba? At least medyo, di ba? Nairaraos natin yung pangangailangan ng family natin. So shout out po sa atin lahat mga idol at dun sa kay Sher na nagtanong at naghingi ng advice. Maraming salamat mga idol sa tiwala.